Kasado na ang pagsisimula ng proseso ng konstruksyon ng Skyway Stage 3 project mamayang gabi. Kapag natapos, inaasahang maiibsan nito ang pagsisikip ng EDSA. Pero bago yan, kailangan munang magtiis ng mga motorista dahil inaasahang bibigat ang daloy ng trapiko habang ginagawa ang Skyway. Makibalita tayo kay Michelle Chua. Simula mamayang alas 10 ng gabi, isasara ang 2 lane ng bahaging ito ng San Andres at Zubel Rojas Avenue sa kahabaan ng Osmeña Highway sa Maynila. Bahagi ito ng pagsisimula ng konstruksyon ng Skyway Stage 3. Pero paglilinaw ng Metro Manila Development Authority, babakuran muna ang Center Island, sakop ang 2 lane sa Southbound Lane at hindi muna huhukayin. Ia-assess daw muna ng ahensya ang magiging epekto sa traffic ng pagsisimula ng konstruksyon sa proyekto. Para makita na muna natin yung epekto. Kasi kung pabayaan natin magbako tapos maghukay na at nagkaroon ng gridlocking, ang hirap mag-adjust kasi nagbakbak na. Inaasahang mabagal na daloy ng trapiko ang sasalubong sa mga motorista. Oras na masimula ng proyekto na magdurugtong sa South at North Luzon Expressway. Target itong matapos sa taong 2017. Kaya ang MMDA, kabi-kabila ang mga parang iminumungkahi para maibsan ang bigat ng trapiko. Kabilang narito ang paggamit ng mga alternatibong ruta na kahanay ng Osmeña Highway para makarating sa South Superhighway. Isa na rin dito ang muling pagbubukas ng Pasig River Ferry System. Mukhang kakayanin naman daw ng ahensya na pamahalaan ito habang wala pang pribadong kumpanya ang hahawak nito. Konting pag-aayos na lang yan, refurbishing at uubra naman po yon. Siguro malinis lang itong mga water lilies at maipakita sa mga tao at sa mga private investors na kaya. Ipinapanukala rin ang pag-alis ng window hours ng number coding scheme mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dahil dito hanggang 20% daw ng vehicle volume ang mababawas sa kalsada. Ipinanukala rin ng MMDA na gawing 4 na araw na lang ang pasok sa mga paaralang maaapektuhan ng Skyway 3 project. Nakausap na raw ng MMDA ang Department of Education. Kailangan mapag-aralan din natin talaga kung ano yung scheme na ating ipapatupad. Whether yan nga pong 4-day-a-week proposal ni Che Tolentino o mag-flexi time tayo. Ang bottom line dyan, nung nakusap ko si Brother Armin, definitely DepEd will do something. Muling paalala ng MMDA sa mga commuter at motorista, mas mahabang pasensya para sa pangmatagalang ginhawa. Michelle Chua, Nagbabalita, Pilipinas.